Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Mangyak-ngyak pa rin si Diana habang paruot pa rito sa living room. Nagpaalam ang dumating na babae na nagpakilalang Laura para kausapin si Max ng sarilinan. Kaya iniwan niya ang dalawa. Kahit pa pinipigilan siya ni Max. God! Mauulit na naman ba ang kanyang kabiguan? Sino ang babaeng yon sa buhay ni Max? Pagkaraan ng mahigit kalahating oras, ay dumating si Max. Agad nilang sinugod. Nang yakap ang isa't isa. He held her tight, as if he would never let go of her. God, Diana, mahal kita. Mahal na mahal. Tila wala sa sariling usal ng binata. Tila nagpapahayag ng isang malaking problema ang atensyon ng ginagawa ng kanyang katawan. At natatakot siya roon. Niyakag niya si Max na maupo. Sabihin mo sa akin ng lahat, Max. Lahat! Ani ang pilit na nagpapakatatag. Maring hinagod ni Max ang buhok. Hindi maipagkakaila ang tensyong nararamdaman nito kaya lalong napupuno ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Is she your girlfriend? Tanong ni Diana nang hindi magsalita ang binata. Hindi! Wala akong commitment sa kanya! Lumunok siya. Tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Pero may nangyari sa inyo. At ngayon sinasabi niya na anak mo ang pinagbubuntis niya. Hinihiling ba niya na panagutan mo siya? Pigil-pigil niya ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Max. Nagbakasyon siya sa Israel. Doon ko siya nakilala. One thing's led to another. We had sex one time. But I was protected then. I remember. Nabanggit ko sa kanya noon kung saan ako nakatira. Kaya siguro niya ako natunton dito ngayon. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Mabilis siyang tumayo at tumalikod para itago ang pagbagsak ng mga luha. God, napakasakit. Parang nauulit ang lahat. Kinagat niya ang isang daliri para pigilan ang paghagulhol. Dinaluhan agad siya ni Max. Mula sa likuran ay niyakap siya nito. I'm sorry. Hindi ko gustong asaktan ka. Tuluyang napahagulhol si Diana. He did not cheat on her. Mukhang hinahadlangan. Talaga ng tadhana na sumaya siya. Paano na to, Max? Tayo. Paano na tayo? Tayo pa rin, Diana. Walang susuko sa ating dalawa. Please, say you'll fight for me. Lalo pang hinihigpitan ng binata ang pagkakayakap sa kanya. Gusto ba niyang pakasalan mo siya at panagutan ng bata? Oo. Max, it's happening to me again. Lalo siyang namighati. Iniharap siya ni Max. He cupped her face. Ikaw ang mahal ko, Diana. Ikaw lang gusto kong pakasalan at iharap sa altar. Pero may batang sangkot, Max. Mariing kinagat ni Diana ang kanyang labi. Naninikip ang kanyang dibdib sa mga hagulhol ng pinipigilang lumabas. If the child is really mine, hindi ko siya pababayaan. I'll take the responsibility of being the father. Pero hindi ako magpapakasal sa ganung dahilan lamang. Matatag nitong sabi. Diana, please, huwag mo akong bibitawan. I love you so much. Ipaglalaban natin ang ating pag-ibig. Nasaan siya ngayon? Si Laura. Nasa bahay. Oh God! Isinubsob ni Diana ang luhaang muka sa dibdib ni Max at doon umiyak ng umiyak. I see! Ikaw pala ang nakahuli sa puso ni Max, sabi ni Laura kay Diana. Sumama si Diana kay Max. Nangyayain siya ng binata sa bahay nito. May kausap ang binata sa telepono kaya nagkaroon sila ni Laura ng pagkakataon na magkaharap at mag-usap. Hindi niya nagugustuhan
Nang pasadahan siya ni Laura ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagtaas naman siya ng noo. Maganda si Laura. Pero hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay di hamak na mas maganda siya. Hindi siya nito ma-intimidate, bagamat nagmamarakulyo ang kanyang puso sa isiping may nangyari kay Max at sa babae. She had Max's heart. She was sure of that. Pero nanganganib. Malagay siya sa alanganin ang kanilang relasyon. Hindi lamang dahil sa batang nasa sinapupunan ni Laura, kundi dahil sa emosyong nababanaag niya sa mga mata ni Laura. Parang katulad ni Gia, nang agawin noon sa kanya si Carlos. Diana cleared her throat. Sabi ni Max, pananagutan niya ang bata. Hindi niya tatakasan o tatalikuran ang responsibilidad niya sa bata. Kikilalanin niyang anak at susuportahan. Suportado ko yon. I'm with Max. Diana? Sinabi ba sa'yo ni Max kung sino ako? I am Laura de la Vega. Does my surnames ring any bells? Putol ni Laura sa sinasabi niya. I am Judge Mariano de la Vega's only granddaughter. Disimuladong napalunok siya. Si Mariano de la Vega ay isa sa mga Supreme Court judge at kilala sa pagiging matinik na abogado. Kinakabahan siya sa tinutumbok ng mga salita ni Laura. Hindi ko habol ang pera ni Max. Mayaman din kami. You know, mataas ang isang kilay na dagdag ng babae. Hindi maipagkakaila ang pang-uyam sa mga labi. Then what do you want? Ngumisi ito. I want Max. I need Max to marry me. Kailangan ng anak ko ng isang pamilya. Nanlamig si Diana. Mahigpit na pinagsalikop niya ang mga kamay. God, heto na nga ba ang kanyang kinatatakutan? Max can't and won't marry you. Laura, ako ang mahal niya. Sigurado akong nasabi na niyon sa'yo. Palaban niyang wika. Isa pa, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit ngayon mo lang ipinaalam kay Max ang pagdadalang tao mo? Nagdududang tanong niya. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo, Diana. Oh well, ang totoo ay wala naman talaga akong balak ipaalam kay Max ang tungkol sa bata. Unfortunately, may inaalagaan lang na pangalan at reputasyon ang lolo ko. Ayaw niya ng iskandalo sa pagiging dalagang ina ko. So, he wants Mac to marry me. Or else what? Hindi niyo pwedeng pilitin si Max na pakasalan ka. May sariling prinsipyo at paninindigan si Max. You can just order him around. But you don't get it. Do you? Kapag hindi ako pinakasalan ni Max, gagawin ni Lolo ang lahat. Maprotektahan lang ang pangalan at reputasyon niya. He'll take legal action. Will sue Max rape. Tila ng laki ang ulo ni Diana sa narinig. Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila. Hindi siya makapagsalita habang binabalot ng kakaibang lamig. Oh, Max didn't rape me. Pero malawak ang koneksyon ni Lolo. Nakukuha niya ang lahat ng gusto. He can always turn the table to his favor. Dagdag pa ni Laura. Hindi lamang ang reputasyon ni Max ang sisirain niya. Magagawa rin niyang ipakulong si Max. Kung talagang mahal mo si Max, hindi mo siya hahayaang malagay sa sitwasyon. Let go of Max. That's the only way you can save him. Let's go of Max. That's the only way you can save him. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Diana ang mga salitang iyon. Nakaalis na si Laura, pero babalik daw. Hindi pa raw nito sinasabi kay Max ang tungkol sa legal action na gagawin ng lolo nito. Nasa kanya raw ang desisyon sa kahihinatnan ng kinabukasan ni Max. God, magpaparaya na naman ba ako?
Dadanasin ko na naman ba ang walang kapares na sakit ng puso? Gusto ko siyang ipaglaban. Ayaw ko siyang sukuan. Pero papaano kung mariin siyang napapikit? Ayaw isipin na masisira ang kinabukasan ni Max dahil lamang sa kagustuhang ipaglaban ang pag-ibig niya rito. Pero kakayanin ba niyang mabuhay na wala si Max sa kanyang tabi? Sa tingin niya ay hindi. He was her life now. Hindi niya nakikita ang kinabukasan na wala ito sa kanyang buhay. Diana, handa na ang hapunan. Hey! Mabilis niyang pinahid ang mga luha nang marinig ang tinig ni Max. Agad na nakalapit sa kanya ang binata. Tinuyo nito ang kanyang mga pisngi, subalit ayaw namang magpaawat ng kanyang mga luha. God! Max murmured. Ipinaloob niya sa binata ang mga bisig nito. Mahigpit namang yumakap siya rito at impit na nagpatuloy ng pag-iyak. Max, please. Huwag ka nang umiyak. Nagsisikip ang dibdib ko sa mga luha mo. I promise, hindi muli pagdadaanan ng kabigo ang naranasan mo. Gagawa ako ng paraan. Ipaglalaban natin ang pag-ibig natin. Diana, trust me. I love you. Tumigil siya sa pagsigok at kumala sa yakap ni Max. She cupped his face. Pinagsawa ang mga mata sa mukha nito. Mahal kita, Diana. Usal ng binata. Muling nag-init ang kanyang mga mata at tumango. Naniniwala ako, Max. Mahal din kita. Mahal na mahal. Tumiyad si Diana at inapuhap ang mga labi ng binata. She kissed him passionately. Sumagot si Max sa kanyang halik. Napapikit si Diana. Happiness was what she felt in his arm. Kapag ka nawala si Max sa kanyang buhay, ay hindi na siya sasaya. Love me, Max. Make love to me now. Sambit niya sa pagitan ng mapusok na halik na pinagsasaluhan nila. Pinutol nito ang halik. Are you sure? You seem upset and gusto ko ring mamasyal tayong dalawa at magsimba bukas. Putol niya. Pero sa ngayon, gusto kong angkinin mo ko. She reached for him and kissed him again. Mas mapusok, mas mainit, mas agresibo. Hindi naman siya binigo ni Max. His kisses were on fire too. Ang sunod na namalaya ni Diana ay pareho na silang walang saplot ni Max. Hindi sila nakarating sa ibabaw ng kama. Humantong sila sa supabed sa sala. She was lying, breathing as Max touched every inch of her body. He was kneading her breast, tugging her nipple until it was pebble hard, and stroking her calf until she was senseless. Everything became rag as the sensation washed through her. Nadidiskubre ni Max ang mga pleasure point ni Diana at binibigyan niyo ng atensyon, kaya lunod na lunod siya sa kasiyahan. Napangiti si Diana. She knew she was giving him pleasure over and over again. Muling naghina ang kanilang mga labi sa mas uhaw at mas malalim na halik. Their tongue met and dueled. Wave of pleasure rippled through her. You are so sweet, my love. Ana ng binata bago siya masuyong idinapa. Pagkatapos ay sinimulang paglandasin ang mainit na mga labi sa kanyang batok. Sa likod ng balikat, Max kissed every inch of her back, even the twin valley of her behind. He was surely branding every part of her skin as his forever. Sa tuwina ay hindi siya maiwasang mapaungol at mapaliyad. His lip felt like magic against her skin. Oh God, you are so soft. Max, napaungol si Diana. The liquefying heat was rushing over and over again through her, making a pool of fire at the pit of her stomach. She needed him inside of her now. Yes, sweetheart, I know. Nahiga ang binata. Go on top.
Take me, I'll guide you. Napalunok si Diana, but she found the idea compelling. Tinulungan siya ni Max na pumosisyon sa ibabaw nito. His hands were on her hip, guiding her. She straddled him, held her breath as she slowly cast herself down onto him, taking his rubbing fullness inside her, inch by inch. She stilled when she was already inside her. She was overwhelmed by the amount of pleasure that surged through her. Napaungo siya at napapikit. The sensation was mind-blowing. How do you feel? Tanong ni Max sa paos na boses. He groaned. Nagmulat ng mga mata si Diana. Their fascio-dazed eyes met. Ngumiti siya. Great. This is great, Max. Good. Now, move. Mababa ka sa mga mata ng binatang apoy na pagnanasa. Dahan-dahan siyang iniangat nito at dahan-dahan uling ibinaba hanggang sa matutunan niya ang tamang galaw. Kasabay ng paghahabol na hininga ay ang pagbilis ng kanyang galaw sa isang perpektong ritmo. She felt completely undone. Their moans were like music. Max! She cried out his name as spasm shattered inside her. Sensation was crashing down on her like firework, and she could not help but shudder at the intensity of the heat that was consuming her. Tinawag din ni Max ang pangalan ni Diana nang paulit-ulit, and together, hand in hand, eye to eye, they climbed the stair of heaven. She would never forget this moment. Babaunin niya ang alaalang iyon sa kanyang paglisan. At dito na po nagtatapos ang chapter 11 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.